Ang mana ng aking anak, ang halos 45 milyong piso na pinaghirapan ko para sa kanya. Ang bahay na pinangarap naming mag-asawa, na maging pugad ng kanyang kaligayahan. Lahat ng iyon ay ginamit nila bilang kabayaran para iwan siyang mag-isa at mamatay. Sa mismong araw na iyon, ako dapat ang sorpresa. Ako dapat ang dahilan ng kanyang mga ngiti pagkatapos ng 2 taon na hindi kami nagkita. Ngunit ang nadatnan ko ay isang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan at isang pangako na binitiwan ko sa aking sarili na sisirain ko sila sa paraang hindi nila kailanman inakala. Ang lahat ay nagsimula sa isang mahabang biyahe. Isang flight mula sa Dubai pabalik ng Maynila, 11 oras. 11 oras na puno ng mga tanong at ng lumalaking kaba sa aking dibdib. Bakit hindi na tumatawag si Sofia, ang kaisa-isa kong anak? 3 buwan na. 3 buwan ng katahimikan na parang isang malakas na sigaw sa aking pandinig. Naaalala ko pa ang huli niyang voice message. Ang boses niya parang kinokontrol. Bawat salita, parang may nagdidikta sa likod niya. Pilit ang tono, walang buhay. Sinabi niyang abala lang daw siya, na okay lang ang lahat. Pero sa isang amang tulad ko na ang buong buhay ay ginugol sa pagbabasa ng mga tao, alam kong may mali. Isang malaking pagkakamali. Ako si Antonio Reyes, 68 taong gulang. Sa loob ng 35 taon, ang trabaho ko sa NBI ay ang paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Sanay akong makinig sa hindi sinasabi at sa huling tawag ni Sofia, napakaraming hindi nasabi. Kaya hindi na ako nag-abiso. Dumiretso ako sa airport, bumili ng tiket at lumipad pa uwi. Kung maayos ang lahat, edi magiging isang masayang sorpresa. Kung hindi, natutunan ko ng matagal na ang pinakamalakas na sandata ay ang pagdating ng hindi inaasahan. 9:09 ng umaga ako lumapag sa Maynila. Kumuha ako ng sasakyan at nagmaneho diretso sa Quezon City. Sa magandang bahay na tinulungan ko pa silang piliin. Ang bahay kung saan inakala kong bubuuin ang aking anak, ang isang masayang pamilya kasama ang kanyang asawang si Marco. Ang pinto, hindi nakakandado. Iyon ang unang senyales. Si Sofia ay napakaingat, lalo na sa seguridad. Buong pagkabata niya, tinuruan ko siya kung paano mag-ingat. Isang bukas na pinto sa umaga ng Martes at walang sasakyan sa garahe. Mali. Talagang mali. Pumasok ako. Sofia, tinawag ko ang pangalan niya. Marco, may tao ba? Katahimikan. Ngunit hindi isang ordinaryong katahimikan. Mayroon akong narinig. Isang mahinang-mahinang tunog na tila nagmumula sa garahe. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng tunog at dinala ako nito sa pinto ng garahe. Nakakandado. Ngunit may kung anong nakaharang mula sa loob. Muli kong narinig ang tunog. Mas malinaw na ngayon, isang pag-iyak. Isang pag-iyak na pinipigilan na halos walang lakas. Sofia, sigaw ko habang kinakalampag ang pinto. Anak, ikaw ba yan? At pagkatapos, isang boses na parang hangin. Itay, Lowell Fahana. Siya nga, ang anak ko. Nasa likod ng pintong yon, humihingi ng tulong. Sa puntong yon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, nawala ang lahat ng pag-iisip. Puno ng galit, kumuha ako ng upuan at paulit-ulit itong inihampas sa doorknob. Nang masira ang kahoy, sinipa ko ito ng buong lakas. Isang sipa pa at bumigay ang pinto. Ang nakita ko sa loob, ang tumambad sa akin sa madilim na garahe, ay isang imahe na susunog sa aking isipan habang ako'y nabubuhay. Ang anak ko, ang aking prinsesa, nakakadena na parang hayop sa isang tubo ng tubig. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay may mga pasa, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang magtama ang aming mga paningin, bumulong siya. Tay, buti dumating ka at doon umiyak siya. Hindi iyak ng ginhawa, kundi iyak ng isang taong sumuko na sa pag-asa. Habang tinutulungan ko siyang makatayo, nanginginig sa galit na nagtatanong sa aking sarili, paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito sa kanya? Ang sagot niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Lahat ito
Kagagawan ni Marco at ng nanay niya, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Iniwan nila ako dito? Tay, pumunta sila sa Palawan, hahayaan na lang daw nila akong mamatay. Walang utang na loob. Iyan ang salitang pumasok sa isip ko. Matapos ang lahat ng suporta na ibinigay ko sa kanilang pagsasama, matapos kong ipagkatiwala sa kanila ang aking nag-iisang anak, ito ang isinukli nila. Isang pagtataksil na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang kawalan ng respeto hindi lang sa akin, kundi sa mismong buhay ng anak ko. Akala nila, isa lang akong matandang retirado na walang magagawa. Akala nila, sa pag-alis nila, tapos na ang lahat. Nagkamali sila, isang malaking pagkakamali. Dahil sa sandaling iyon, habang buhat-buhat ko ang aking anak palabas ng garaheng iyon, na sana'y magiging libingan niya, ang dating investigador sa loob ko ay muling nabuhay. Ang galit ng isang ama ay nagsanib sa talas ng isip ng isang veterano sa NBI. Hindi ito simpleng paghihiganti, hindi, ito ay katarungan. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa 35 taon, bawat connection, bawat kaalaman sa batas para durugin sila. Para bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila, para siguraduhing pagsisisihan nila ang araw na minaliit nila ang pagmamahal ng isang ama. Sila ang nag-umpisa ng apoy na ito at sisiguraduhin kung sila mismo ang tutupok dito hanggang sa maging abo. At iyon pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy, kung bago po kayo dito, mag-subscribe po kayo sa ating channel at i-like ang video na ito. At para malaman namin kung saan kayo nakikinig, pakisulat sa comments kung anong oras na dyan sa inyong lugar ngayon. Maraming salamat po. Ngayon ituloy natin ang kwento. Ang lakas na ginamit ko para sirain ang pinto ng garahe ay hindi nagmula sa aking mga braso kundi sa galit at takot na nag-aalab sa aking dibdib. Bawat hampas ng upuan sa doorknob, bawat pagyabag ng aking paa sa humihinang kahoy ay may kasamang dasal na sana. Sana ay mali ang aking kutob. Ngunit sa huling sipa, nang bumigay ang pinto at tumilapon ang mga pira-pirasong kahoy, ang katotohanan na tumambad sa akin ay mas masahol pa sa anumang bangungot na aking naisip. Ang garahe ay madilim, maliban sa isang manipis na sinag ng liwanag mula sa isang maliit na bintana malapit sa kisame. May amoy ng alikabok, ng langis at ng isang bagay na hindi ko mawari, amoy ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang nasanay ang aking mga mata sa dilim at sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nabubuo ang isang imahe na habang buhay susunog sa aking alaala. Doon, sa sulok, sa tabi ng isang kinakalawang na tubo ng tubig ay may isang anyo na balot sa maduming kumot, isang anyo na nakakadena. Nang gumalaw ito ng bahagya at narinig ko ang mahinang kalansing ng bakal, doon ko napagtanto ang anak ko, ang aking Sofia. Siya ang nakakadena na parang isang hayop. Nilapitan ko siya, nanginginig ang aking mga tuhod, ang itsura niya. Panginoon ko, ang dati niyang mahaba at makintab na buhok ay gusot-gusot at puno ng dumi. Ang kanyang mukha na dati ay laging may ngiti ay butot balat, may mga pasa na kulay lila at dilaw. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay malalim at walang kislap. Tila isang balon ng pagdurusa na walang katapusan, isang makapal na kadena ang nakapulupot sa kanyang bukong-bukong na nakakandado sa isang malaking padlock na pang-industriya. Isang padlock na imposibleng masira ng kamay lamang. Sa ilalim niya, isang manipis at maruming kumot lang ang nagsisilbing sapin mula sa malamig na semento. Tiningnan niya ako at sa mga matang iyon wala akong nakitang gulat o tuwa. Ang nakita ko ay pagod, isang uri ng pagod na nagsasabing, tapos na ang lahat. Hitay, bulong niya, at ang boses niyang iyon na dati kasing linaw ng kampana ay ngayon ay garalgal at halos hindi marinig. Doon bumuhos ang kanyang mga luha, hindi luha ng ginhawa, kundi luha ng isang taong matagal nang sumuko, ng isang taong hindi na umaasang may darating na tulong. Yumuko ako sa tabi niya, nanginginig ang mga kamay habang sinusuri ang kadena. Isang hayop lang ang gumagawa nito sa kapwa nila. Isang demonyo. Sino? Yun lang ang salitang lumabas sa aking bibig, puno ng galit na pilit kong pinipigilan. Sino ang gumawa nito sa iyo, anak? Dahan-dahan siyang umiling.
Ang asawa ko, Tay, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, si Marco at ang nanay niya, si Milagros. Ang mga pangalang iyon ay parang lason na dumaloy sa aking pandinig. Ang lalaking ipinagkatiwala ko sa aking anak, ang babaeng tinanggap ko sa aming pamilya. Nasaan sila? Tanong ko, ang bawat salita ay may bigat. Nasaan ang mga demonyong iyon? Tumingin siya sa malayo na parang inaalala ang isang masakit na panaginip. Nagbakasyon sila, Tay, pumunta sila sa Palawan. Noong 1 linggo pa sila umalis, ang sinabi niyang, kasunod ang halos dumurog sa aking puso. Narinig ko silang nag-uusap na iwanan na lang daw ako dito. Hahayaan na lang daw nila akong mamatay. Palawan, nagpapakasaya sila sa paraiso habang ang anak ko ay nabubulok sa impyernong ito na sila mismo ang gumawa. Sa sandaling iyon, ang aking pagkalito at takot ay napalitan. Napalitan ng isang malamig at matigas na bagay sa aking dibdib. Isang bagay na pamilyar sa akin mula sa aking 35 taon sa serbisyo. Ito ang pakiramdam bago manghuli. Humanap ang aking mga mata sa paligid at doon sa isang pader nakasabit ang isang bolt cutter. Malamang ay iyon din ang ginamit nila para ikandado ang kadena. Ang kabalintunaan ay mapait. Kinuha ko ito at sa 2 malakas na pagpiga, ang tunog ng nabaling bakal ay parang musika sa aking pandinig. Malaya na siya. Tinulungan ko siyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang gulay na walang lakas. Pinuhat ko siya, napakagaan niya, parang isang kalansay na balot sa balat. Ang dating malusog kong anak ay halos wala ng timbang. Habang dala-dala ko siya palabas ng garaheng iyon, doon ko kinuha ang aking telepono. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Ang isip ko ay malinaw na. Tinawagan ko ang 911. Kailangan ko ng ambulansya at pulis, sabi ko sa operator. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Ang anak ko ay biktima ng kidnapping, illegal detention at attempted murder. Ang bawat salitang yon ay isang pangako na hindi pa ito tapos. Sa katunayan, ito pa lang ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang ospital ay isang lugar ng paggaling, ngunit para sa akin ito ay naging isang war room. Ang puting mga pader, ang amoy ng gamot, at ang mahinang tunog ng mga makina ay nagsilbing paalala ng kalupitan na dinanas ni Sofia. Habang nakahiga siya sa kama, may swerong nakakabit sa kanyang braso. Pinapanood ko ang bawat patak na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Ang kulay ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang mukha, ngunit ang mga pasa ay naroon pa rin. Madilim na mga marka ng karahasan. Ang bawat isa sa mga iyon ay parang isang hiwa sa aking puso. Sa mga unang oras, ang tanging nararamdaman ko ay galit. Isang nag-aalab na galit na gustong manakit, gustong gumanti sa parehong paraan na sinaktan nila ang aking anak. Ngunit habang nakaupo ako roon, sa tabi ng kanyang kama, pinagmamasdan siyang matulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang nag-aalab na galit na iyon ay nagsimulang magbago. Ito ay lumamig, naging matigas, naging isang bagay na mas mapanganib, isang kalkuladong determinasyon. Ang puso ng isang ama na gustong maghiganti ay napalitan ng isip ng isang investigador na gustong manalo. Dumating si Detective Cruz kinabukasan kasama ang isang babaeng pulis. Siya ay nasa mga 40, may matalas na mga mata na nagpapakita ng karanasan. Nakita ko sa kanya ang isang kapwa profesional, isang taong seryoso sa kanyang trabaho. Nagbigay ito sa akin ng kaunting kapanatagan. Umupo sila ng tahimik, naghintay na maging handa si Sofia. At nang sa wakas ay nagsalita ang aking anak, ang bawat salita niya ay parang isang dagok sa aking dibdib. Nagsimula siya sa simula. 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi niya kung paano nagbago si Marco pagkatapos nitong mawalan ng trabaho. Isang bagay na hindi man lang nito sinabi sa kanya. Naging kontrolado ito sa pera, laging nagagalit. Pagkatapos, dumating si Milagros, ang kanyang biyenan. Sa una, pansamantala lang daw. Ngunit hindi na umalis at doon nagsimula ang tunay na impyerno.
Isinalaysay ni Sofia kung paano siya kinukutya ni Milagros araw-araw. Sinisiraan siya kay Marco. Pinaparamdam sa kanya na siya ay walang silbi, isang pabigat, isang linta na sumisipsip sa yaman ng kanyang anak. Habang nagsasalita si Sofia, nakatingin lang ako sa aking mga kamay na nakakuyom ng mahigpit sa aking kandungan. Pinipigilan kong huwag ipakita ang panggigigil na nararamdaman ko. Ayokong matakot pa siya lalo. Ikinuwento niya ang unang beses na sinaktan siya ni Marco dahil sinubukan niyang tawagan ako. Isang sampal. Pagkatapos niyon, naging regular na ang pananakit. Isang tulak dito, isang sabunot doon. Hanggang sa isang araw, ikinulong na siya sa kanilang silid. Ang tanging nakikita niya ay si Milagros na nagdadala ng pagkain isang beses sa isang araw. Habang kumakain siya, nakatayo lang daw ito sa pinto at pinapanood siya na may ngisi sa labi. Sinasabi sa kanya na kapag nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila, hindi na siya magiging problema. Sa puntong iyon, hindi pa niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Ngayon, alam na namin. Tinanong ni Detective Cruz, ang mga account? Ano ang kinalaman ng pera dito? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Nang mamatay ang aking asawa 5 taon na ang nakalipas, sabi ko, ang boses ko ay matatag ngunit puno ng pait. Nag-iwan siya ng mana para kay Sofia, isang trust fund na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Nakita ko ang paghinto ng panulat ni Detective Cruz. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Sofia. Biglang nagkaroon ng bigat ang hangin sa silid. Hindi na ito isang simpleng kaso ng domestic abuse. Ito ay naging isang kaso ng malakihang pandaraya na may kasamang tangkang pagpatay. Ang 40 milyon, iyon ang naging hatol ng kamatayan sa aking anak. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia. Malamig pa rin ito. Anak, sabi ko ng mahinahon, kailangan ko ng pahintulot mo. Kailangan kong buksan ang lahat, ang mga bank account mo, ang mga dokumento, lahat. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakakita ako ng kislap ng paglaban sa kanyang mga mata. Isang kislap ng galit. Tumango siya. Kunin niyo lahat, Tay Barry, sabi niya, ang boses niya ay may bagong lakas. Kinuha nila ang halos lahat. Pinipilit ako ni Marco na pumirma ng mga papeles. Sinasabi niya para sa buwis, para sa investments. Natatakot ako. Kapag hindi ako pumirma, sinasaktan niya ako. Ang huling mga salitang iyon ay isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa aking isipan. Ang pagbabago sa ugali, ang pagdating ni Milagros, ang paghihiwalay sa kanya, ang pananakit, lahat ay konektado sa pera. Lahat ay isang malaki at masalimuot na plano. At habang tinitingnan ko ang aking anak na nakahiga sa kama ng ospital, isang biktima ng kasakiman at kalupitan, ang natitirang awa sa aking puso para sa kanila ay naglaho. Pinalitan ito ng isang pangako, isang malamig na pangako. Hindi lang sila makukulong, sisirain ko sila. Pagkaalis ng mga pulis ang silid sa ospital ay muling natahimik. Ngunit para sa akin, ang katahimikang iyon ay hindi nakakabingki. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang simulan ang paggalaw ng mga piyesa sa aking plano. Ang puso ko ay para kay Sofia. Ngunit ang isip ko ay bumalik sa dati nitong kalagayan. Ang isip ng isang investigador na nagtatrabaho sa isang malaking kaso. Sa pagkakataong ito ang pinakamahalagang kaso ng aking buhay. Kinuha ko ang aking telepono at ang listahan ng mga contact na matagal ko nang hindi ginagamit ay muling naging aktibo. Ang bawat pangalan doon ay isang sandata. Ang bawat tawag ay isang bala. Ang una kong tinawagan ay si Attorney De Leon, si Ramon. Isang matalas na abogado sa pamilya na nakasama ko sa maraming kaso noon. Kilala ko siya hindi lang bilang isang magaling na abogado, kundi bilang isang taong walang awa sa mga nang-aabuso. Ramon, si Antonio ito, sabi ko, nang sagutin niya ang tawag. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, ibinigay ko sa kanya ang mga pangunahing detalye, ang kalagayan ni Sofia, ang pagkakakadena, ang perang nawawala, ang pagtakas ni na Marco at Milagros sa Palawan. Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya, isang hininga ng pagkabigla at galit. Diyos ko, Tonyo, sabi niya, anong kailangan mo sa akin?
Ang tanong niya ay direkta at ang sagot ko ay ganoon din. Kailangan kong i-freeze ang lahat, Ramon. Bawat sentimo, bawat ari-arian na nakapangalan sa kanila. Ayokong magkaroon sila ng access sa kahit anong pera para makatakas o kumuha ng magaling na abogado. Kailangan natin silang paralisahin bago pa man sila makabalik. Sinabi niya sa akin na kikilos siya kaagad. Gamit ang paunang ulat ng pulisya at ang testimonya ni Sofia, makakakuha siya ng isang emergency court order, isang restraining order at isang asset freeze. Ang unang hakbang sa paggiba sa kanilang mundo ay nagsimula na. Ang pangalawang tawag ko ay mas personal. Tinawagan ko si Benny. Si Benny ay kasabayan ko sa NBI. Isa sa mga pinakamagaling na investigador na nakilala ko. Matalas ang mata, mabilis ang isip, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Nagretiro na rin siya, ngunit nagtayo ng sarili niyang private investigation agency. Benny, kailangan ko ng pabor, sabi ko. Narinig ko ang ngiti sa kanyang boses. Para sa iyo, Tonyo, kahit ano. Anong meron? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita ako, ang masayang tono ni Benny ay nawala. Napalitan ng isang seryosong katahimikan. Mga hayop, yun lang ang sinabi niya. Anong gusto mong malaman? Sinabi ko sa kanya ang lahat ng kailangan ko. Gusto kong halungkatin mo ang buong pagkatao nila, Benny. Si Marco Villanueva at ang nanay niyang si Milagros. Trabaho, mga utang, mga bank account, mga posibleng koneksyon, mga baho. Lahat. Gusto kong malaman kung saan sila kumukuha ng kapal ng mukha. Gusto kong malaman ang bawat sekreto nila. Sumagot si Benny nang walang pag-alinlangan. Ituring mo ng tapos, bibigyan kita ng update sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, ibinaba ko ang aking telepono at tiningnan si Sofia na nagising na pala at nakikinig. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Ano? Ano pong gagawin ninyo, Tay? Tanong niya. Ang boses niya ay may halong takot at pag-asa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan muli ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas mainit na ito. Poprotektahan kita, anak, sabi ko. Pero hindi na lang iyon. Hindi sapat na protektahan ka lang. Kailangan nating siguraduhin na hindi na nila ito magagawa kahit kanino pa. Kailangan nating panagutin sila sa bawat kasalanan na ginawa nila. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang susunod na mangyayari ay mangangailangan ng iyong buong tiwala. Magtitiwala ka ba sa akin? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas. Isang bagay na katulad ng nakikita ko sa salamin. Tumango siya. Opo, Tay. Magtitiwala po ako sa inyo. Ngumiti ako, ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ang ngiti na ibinibigay ko sa mga suspek kapag alam kong wala na silang takas. Mabuti, sabi ko, dahil gagawin ko ang bagay na pinakamahusay kong gawin. Susundan ko ang pera, at kapag nahanap ko kung saan nila ito dinala, sisiguraduhin kong magbabayad sila sa legal na paraan, sa kompletong paraan, at sa permanenteng paraan. Ang plano ay nabuo na. Ang mga mangangaso ay pinakawalan na. Ang kailangan na lang naming gawin ay maghintay na bumalik ang kanilang biktima. Hindi nila alam na sila na ang nagiging biktima. Ang mga sumunod na araw ay isang paligsahan laban sa oras. Habang si Sofia ay unti-unting lumalakas sa ospital, ako naman ay walang tigil sa pagtitipon ng mga ebidensya. Ang bawat impormasyon na dumarating ay parang isang piraso ng ladrilyo na ginagamit ko para itayo ang pader ng kanilang bilangguan. Ang unang mahalagang impormasyon ay hindi galing sa isang profesional na investigador, kundi sa isang ordinaryong kapitbahay. Si Aling Martha, isang babaeng nasa mga 50 na nakatira sa tapat ng bahay ni Sofia. Nagdala siya ng pagkain sa ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at pagsisisi. Pasensya na po, Mr. Reyes, sabi niya, halos pabulong. Halos isang buwan ko na pong hindi nakikita si Sofia. Akala ko po ay nag-away lang sila ni Marco o umuwi sa probinsya. Sinabi ko sa kanya na wala siyang kasalanan. Ngunit tinanong ko kung may napansin siyang kakaiba. Doon siya nagsimulang magkwento.
3 linggo na raw ang nakalipas, nakarinig siya ng malakas na sigawan mula sa bahay, gabi na noon. Akala niya ay tatawag siya ng barangay, ngunit bigla itong tumigil. Kinumbinsin niya ang sarili na baka malakas lang ang telebisyon. Ngayon, pinagsisisihan niya ito. Ang pinakamahalagang sinabi niya ay tungkol sa araw ng kanilang pag-alis. Nakita ko po sila, si Marco, at ang nanay niya, sabi ni Aling Martha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Martes po iyon, noong 8 ng Hunyo, nagkakarga sila ng malalaking maleta sa sasakyan. Kumaway pa nga po sa akin si Aling Milagros na kangiti. Sabi niya, magbabakasyon daw sila sa Palawan. Isang well-deserved vacation, sabi pa niya. Ang mga salitang yon, well-deserved vacation, ay parang sampal sa aking mukha. Nagawa pa nilang ngumiti at tumawa habang ang anak ko ay nakakadena at nag-aagaw buhay ilang metro lang ang layo. Nagpasalamat ako kay Aling Martha at sinabi sa kanya na ang kanyang testimonya ay napakahalaga. Nagbigay ito sa amin ng eksaktong timeline ng kanilang pag-alis. Ang unang ladrilyo ay nailatag na. Ang pangalawang ladrilyo at marahil ang pinakamatibay sa lahat ay dumating mula kay Benny. Tumawag siya kinagabihan. Tonyo, may nakuha na ako at hindi mo ito magugustuhan. Sinabi niya sa akin na si Marco Villanueva ay hindi nagbitiw sa trabaho. Tinanggal siya. 3 buwan na ang nakalipas. Ang dahilan? Pameke ng expense reports. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. May malaki siyang problema, Tonyo, sabi ni Benny. Utang sa sugal. Malaki. Umaabot sa 5 milyong piso sa 3 kasino sa Parañaque at hinahabol na siya para magbayad mula pa noong Marso. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang biglaang pagtaas ng halaga ng pera na ninanakaw nila kay Sofia ay kasabay ng petsa kung kailan nagsimulang maningil ang mga pinagkakautangan niya. Desperado na siya at ang pera ni Sofia ang nakita niyang solusyon. Teka, meron pa, sabi ni Benny. Ang nanay niya, si Milagros, mas malala pa. 2 beses nang nag-file ng bankruptcy at may record pala siya sa pulis. Nahatulan ng fraud noong 2012. Sinubukan niyang lokohin ang isang matandang kapitbahay ng 2.5 milyong piso gamit ang isang peking investment scheme. Napapikit ako. Hindi ito isang simpleng kaso ng isang asawang desperado. Ito ay isang operasyon, isang mother-son grifting team, ang anak ang muscle, ang ina ang utak. At ang huling sinabi ni Benny ang nagselyo sa lahat, mayroon silang joint account, Tonyo, isang bank account na magkasama sila. Bawat sentimong ninakaw ni Marco kay Sofia mula sa personal account niya ay diretso sa joint account na iyon at hinati nila. 50-50. Ito na ang ebidensya ng sabwatan, planado. Mula sa simula, ito na ang kanilang intensyon. Ngunit ang pinakakilabot na pagtuklas ay ginawa ko mismo. Gamit ang paunang medical report mula sa ospital at ang kopya ng mga bank statement ni Sofia na nakuha ni Ramon, umupo ako sa isang sulok ng ospital. Isa-isa kong tinugma ang mga petsa. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig habang nabubuo ang isang nakapangingilabot na larawan. Marso 15, isang bank transfer na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Sa medical report, fractured rib. Abril 20, isang transfer ng 5 milyong piso. Sa medical report, bruised kidney. Mayo 30, isa pang malaking transfer, halos 7 milyon. Sa medical report, concussion. Ang dugo ko ay parang naging yelo. Hindi lang nila ninanakaw ang pera niya. Pinubugbog nila siya para makuha ito. Bawat pasa, bawat bali sa kanyang buto ay may katumbas na presyo. Bawat pirma na pilit nilang pinapirmahan sa kanya ay may kasamang sakit at takot. Ito ay hindi na lang pagnanakaw. Ito ay torture. Isang sistematikong pagpapahirap na ginawa para sa pera. Sa sandaling iyon, tiningnan ko si Sofia na natutulog. Ang lahat ng piraso ay naroon na. Ang motibo, ang pamamaraan, ang kasaysayan ng krimen, ang sabwatan. Ang kaso ay hindi lang matibay, ito ay bakal. Ang kailangan na lang gawin ay isara ang bitag. Kinabukasan, dinala ni Detective Cruz sa ospital ang isang maliit na bagay na naglalaman ng napakalaking katibayan,
Ang cellphone ni Sofia. Inabot niya ito sa akin na nakalagay sa isang transparent na plastic bag. Nakuha na ng aming forensics team ang lahat ng laman niyan, Mr. Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Pero binabalaan na kita, mahirap itong tingnan. Nagpasalamat ako at hinintay siyang umalis. Nang kami na lang ni Sofia ang naiwan, kinuha ko ang telepono. Parang ang bigat nito sa aking mga kamay. Hindi dahil sa pisikal na bigat, kundi dahil alam kong sa loob ng maliit na aparador na ito nakatago ang talaarawan ng kanyang pagdurusa. Ang bawat text, bawat litrato, bawat tawag ay isang bakas na iniwan ng mga halimaw na gumawa nito sa kanya. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong buksan ang mga files. Ang mga text messages sa pagitan ni Sofia at Marco ang una kong tiningnan. Ito ay hindi pag-uusap ng mag-asawa, ito ay pag-uusap ng isang amo at ng kanyang alipin. Nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Iyan ang laman ng isang mensahe mula kay Marco noong Enero. Ako na ang bahala sa pera natin. Huwag mo na akong tatanungin ulit, sabi naman sa isa pa. Noong Pebrero, at ang pinakamasakit, pirmahan mo ang mga papeles, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung magsusumbong ka kaninuman, mas lalala pa ito. Ang bawat salita ay isang banta. Ang bawat mensahe ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng aking anak. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Ibinaba ko ang telepono sandali. Huminga ako ng 3 beses pagkatapos ay pinulot ko itong muli. Kung masakit basahin ang mga text, mas masakit tingnan ang mga litrato. May isang folder na walang pangalan. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga larawan ng mga pasa. Isang litrato ng kanyang pisngi na may malaking markang kulay ube, isang litrato ng kanyang labi na may sugat, mga litrato ng kanyang braso na may mga markang tila mga daliri na humigpit ng todo. Lihim na kinuhanan ni Sofia ang kanyang mga sariling sugat. Isang tahimik na paglaban, isang pag-asa na balang araw magagamit niya ang mga ito para sa hustisya. Tiningnan ko ang detalye ng bawat litrato at nakita kong sinubukan niyang i-email ang mga ito ng ilang beses. Ngunit lahat ay bigo. Malamang ay binantayan ni Marco ang lahat ng kanyang galaw, hinarangan ang kanyang access, iniihiwalay, kinokontrol. Tinatanggalan ng lahat ng daan para makatakas. Iyan ang taktika ng isang tunay na nang-aabuso. Ngunit ang pinakamalaking ebidensya na nahanap ko ay nasa mga litrato ng mga dokumento sa bangko, mga transfer authorizations, mga papeles na may pirma. Lihim din itong kinuhanan ni Sofia. Tiningnan ko ng maigi ang isang pirma, malapit sa pirma ni Sofia, pero may mali. Bilang isang investigador na humawak ng maraming kaso ng pandaraya, sanay ang aking mga mata sa mga detalye. Pinalaki ko ang imahe, ang diin ng panulat, iba, ang kurba ng letrang S sa kanyang pangalan, masyadong malapad. Hindi ito ang kamay ng aking anak, ito ay isang peking pirma. Peke. Alam kong peke ito, hindi lang niya pinilit ang aking anak na pumirma, pineke rin niya ang kanyang pirma sa maraming dokumento. Ito na ang ebidensya ng pandaraya na kailangan namin. Agad kong ipinasa ang lahat kay Attorney De Leon. Pagkatapos ay tinawagan ko siya. Ramon, tingnan mo ang email mo, sabi ko. Kailangan ko ng isang forensic document examiner kahapon pa. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya habang tinitingnan niya ang mga ipinadala ko. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang boses niya ay matigas. Diyos ko, Tonyo, ito ay malaking kaso ng criminal fraud. Maaaring makulong ng matagal ang gumawa nito. Iyan mismo ang gusto kong mangyari, sagot ko. Gaano kabilis mo mapapasuri ang mga dokumento? Sinabi niyang may kilala siya at makakakuha ng resulta sa loob ng 48 oras. Pero binabago nito ang lahat, Tonyo. Kriminal na kaso na talaga ito? Mabuti, sabi ko. Paano ang pag-freeze sa mga account nila? Gamit ang mga ebidensyang ito'y, sabi ni Ramon, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Makakakuha ako ng emergency restraining order at asset freeze bago matapos ang araw. Malinaw ang batas ng Pilipinas sa pagprotekta sa mga biktima ng domestic violence. Kapag ipinakita ko sa hukom ang mga litratong ito at ang mga peking pirma, hindi na sila makakagalaw ng kahit isang sentimo.
Gawin mo, sabi ko at ibinaba ang telepono. Binalikan ko ang cellphone, nag-scroll sa mga contact. Karamihan ay pamilyar, ngunit may isa. Milagros B, huwag sagutin. Ang mga mensahe mula sa biyenan ni Sofia ay puno ng kamandag. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Kapag na-realize niya ang pagkakamali niya, huwag kang umasa ng awa. At ang pinakahuli, hindi magtatagal ang pera mo, iha. Ganun ka rin. Isang malinaw na banta. Habang nag-i-scroll pa ako, may nakita akong isang text mula sa isang hindi kilalang numero 2 linggo na ang nakalipas. Nagtatanong kung tuloy pa ba ang kanilang pananghalian. Ang sagot mula sa telepono ni Sofia ay, hindi ako makakapunta, abala sa mga gawain sa bahay. Ngunit imposible iyon, nakakulong na si Sofia sa silid noon. Tiningnan ko ang metadata. Ang text ay ipinadala mula sa telepono ni Sofia, iyan ngunit sa ibang lokasyon, isang restaurant sa downtown. Kinuha ni Marco ang telepono ng aking anak, nagpapanggap siyang si Sofia para isipin ng lahat na normal ang lahat. Ang lahat ng ito, ang bawat text, bawat litrato, bawat peking pirma, ay isang pako sa kanilang kabaong at ako mismo ang magpupukpok sa bawat isa. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang pinalabas ng mga doktor si Sofia mula sa ospital. Gusto pa sana nilang manatili siya, ngunit ipinilit ng aking anak na kailangan na niyang umalis. Naiintindihan ko siya. Ang isang ospital kahit gaano pa ito kalinis at kaayos ay parang isang kulungan pa rin, lalo na para sa isang taong kagagaling lang sa isang totoong kulungan. Bago pa siya lumabas, umupa na ako ng isang furnished na apartment sa isang ligtas na lugar sa San Jose. 2 silid, may security, at malayo sa bahay na naging impyerno para sa kanya. Kailangan niya ng isang bagong simula, isang lugar na walang masamang alaala. Doon, sa sala ng bagong apartment na iyon, habang nakabalot sa isang makapal na kumot, sa wakas ay handa na siyang ikwento ang lahat. Mula sa pinakasimula. Nagtimpla ako ng tsaa at umupo sa tapat niya. Anak, sabi ko nang mahinahon, sabihin mo sa akin ang lahat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. 6 na buwan na po ang nakalipas, tay, sabi niya. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Enero? Bigla na lang nagbago si Marco. Umuwi siya isang gabi na galit na galit. Tiningnan niya lahat ng gastusin natin, tinatanong kung bakit ako bumili ng ganito, kung bakit ako nagpagas. Akala ko po, stress lang sa trabaho. Doon ko sinabi sa kanya ang nalaman ko mula kay Benny, na tinanggal na pala si Marco sa trabaho noon pang Disyembre. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya alam. Araw-araw pala itong umaalis na parang papasok sa opisina, ngunit wala na pala siyang trabaho. Isang malaking kasinungalingan. Sa linggo ring iyon, pagpapatuloy niya, dumating si Tita Milagros. Ang sabi po niya, ilang linggo lang siyang titira habang naghahanap ng apartment. Ayoko po sana pero ipinilit ni Marco, pansamantala lang daw. Mula sa araw na dumating si Milagros, ang bahay ay naging isang lugar ng tensyon. Lagi po siyang nakasunod sa akin, tay. Pinupuna ang lahat. Ang luto ko, ang pananamit ko, ang paglilinis ko. Sasabihin niya kay Marco na magastos ako, na tamad ako. At si Marco, nagsimula siyang maniwala. O baka matagal na siyang naniniwala, ngayon lang niya ipinakita. Ang mga kamay ni Sofia ay nagsimulang manginig habang inaalala ang mga sandaling iyon. Lumipat ako sa tabi niya at inakbayan siya. Noong Pebrero, sabi niya, si Tita Milagros na po ang parang may-ari ng bahay. Pinapakialaman niya ang mga gamit ko. Tinatanong ang tungkol sa mga account ko. At si Marco, doon na po siya nagsimulang humingi ng pera. Kailangan daw naming pagsamahin ang aming mga ari-arian para sa aming kinabukasan. Nang mag-alinlangan ako, doon niya ako unang sinaktan. Ang bawat salita niya ay parang suntok. Tinanong ko kung anong ginawa niya. Nagulat po ako, sabi niya, pero humingi siya ng tawad. Stress lang daw, hindi na daw mauulit. Gusto ko pong maniwala, tay. Gusto kong isipin na pagsubok lang ito. Ngumiti siya ng mapait. Ang tanga ko po. Hindi ka tanga, mariin kong sinabi, minanipula ka ng mga eksperto. Pagkatapos po noon, kinuha na niya ang cellphone ko. Pagkatapos ang computer. Nang subukan ko po kayong tawagan noong Marso, nakatayo lang siya sa likod ko.
kaya hindi ko po masabi ang totoo. Ang mga transfer ng pera ay nagsimula rin noon, maliliit na halaga sa simula, 10,000, 20,000. Ngunit noong Marso lumaki na 50,000, 75,000. Sinubukan ko po siyang pigilan, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sinabi ko na kailangan kong magtira ng pera para sa sarili ko. At doon niya ako unang ikinulong sa kwarto. 3 araw siyang nakakulong. Walang telepono, walang computer. Si Milagros lang ang nagdadala ng pagkain 1 beses sa isang araw habang kinukutyang muli. Nang palabasin siya, may naghihintay na dokumento. Isang transfer authorization para sa 100,000 piso. Pinirmahan ko po, sabi niya. Natakot po ako. Magkano lahat ang nakuha nila? Tanong ko. 680,000 piso, sagot niya. Lahat, maliban sa trust account. Hindi po yun magagalaw ni Marco nang walang pirma nating dalawa. At tumanggi po ako. At doon na lumala ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Noong Mayo, nagsimula na si Tita Milagros na magsalita ng mga bagay na nakakatakot. Sinasabi niya na kapag nakuha na nila ang lahat, hindi na daw ako kakailanganin na makakahanap si Marco ng mas magaling, mas karapat-dapat. Hindi ko pa po naintindihan noon. Kailan kanila inilipat sa garahe? 3 linggo na po ang nakalipas, Mayo 25 po. Sabi ni Marco, masyado daw akong mahirap kausap. Kailangan ko daw ng panahon para mag-isip. Ikinadena niya ako sa tubo. Sabi niya, kailangan nila ni Mama ng bakasyon. Pagod na daw sila sa kakaintindi sa akin. Pagbalik daw nila, pag-uusapan namin ang kinabukasan ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na naaalala ang mga sandaling iyon. Tay, hindi po sila babalik para palayain ako. Narinig ko po silang nag-uusap bago sila umalis. Sabi ni Tita Milagros, sapat na siguro ang 3 linggo. Sumagot si Marco, pagkatapos pwede na nating i-report, aarte tayong gulat. Doon na bumuhos ang lahat ng aking galit. Hindi lang ito pagnanakaw, hindi lang ito pag-abuso. Ito ay isang planadong pagpatay na ikinubli bilang pag-abandona. Hahayaan nilang mamatay ang aking anak sa gutom at uhaw sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos, babalik sila, magpapanggap na nagulat at nag-alala at i-report siyang nawawala, walang makakapaghinala. Isang perpektong krimen, hinawakan ko ang aking anak ng mahigpit. Kinuha nila ang lahat, bulong niya. Ang pera ko, ang bahay ko, ang kalayaan ko, muntik na rin nilang kunin ang buhay ko. Magbabayad sila, sabi ko. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Lahat ng ito, bawat isang bagay na ginawa nila sa'yo, ipinapangako ko yan. Ang araw ng kanilang pagbabalik ay ika-23 ng Hunyo, isang maaliwalas na hapon. Ngunit para sa akin, may kadilimang bumabalot sa paligid. Nakatayo ako sa International Arrivals Area ng NAIA, malapit sa isang coffee shop kung saan malinaw kong nakikita ang gate. Sa isang tabi, alam kong naghihintay na rin si Detective Cruz kasama ang 2 pang unipormadong pulis. Lahat ng papeles ay naihain na ni Attorney De Leon. Ang restraining order ay aktibo, ang kanilang mga bank account ay frozen. Ang bitag ay nakahanda na. Ang kailangan na lang naming gawin ay maghintay. Gusto sanang sumama ni Sofia ngunit pinigilan ko siya. Manatili ka dito anak, sabi ko sa kanya. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila. Ang totoo, ayokong masira ang simula ng kanyang paggaling sa pamamagitan ng pagharap muli sa kanyang mga berdugo. 2:47 ng hapon nang lumapag ang eroplano mula sa Palawan. Naghintay ako. Customs, baggage claim. Alam kong aabutin pa ng ilang minuto. Humigop ako ng kape. Ang aking mga mata ay nakatutok sa arrival board. Ang aking puso ay kalmado, ngunit ang aking mga ugat ay puno ng adrenaline. 3:12, nakita ko sila. Si Marco ang unang lumabas, hila-hila ang 2 malalaking maleta. Nakasuot siya ng mamahaling Hawaiian shirt. May designer na salamin sa mata. Mukha siyang relaxed. Walang anumang bahid ng konsensya. Sa likod niya si Milagros.
Nakasundress at malapad na sombrero, nagtatawanan sila. Mukha silang mga taong walang problema sa mundo. Mga taong kalilipas lang ng isang marangyang bakasyon sa isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Mga taong walang kamalay-malay na ang kanilang buhay ay malapit ng gumuho. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Cruz. Nandito na sila. Nakita kong kinuha ni Marco ang kanyang telepono at kumunot ang noo. Malamang ay sinusubukan niyang i-check ang kanyang credit card or bank app. Malamang ay nagtataka siya kung bakit hindi ito gumagana. Baka dahil lang sa wifi ng airport, narinig kong sabi ni Milagros. Nagpatuloy sila sa paglalakad papalapit sa bitag. 15 talampakan, 10 talampakan, 5. At doon humarang sa kanilang daraanan si Detective Cruz at ang kanyang mga kasama. Marco Villanueva, sabi ni Cruz, ang boses niya ay profesional at walang emosyon. Lumingon si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ako nga, bakit? Itinaas ni Cruz ang kanyang badge. Detective Robert Cruz, Philippine National Police. Kailangan ninyong sumama sa amin. Pati kayo, Mrs. Milagros Villanueva. Ang pagtataka sa mukha ni Marco ay napalitan ng inis. Ano? Anong kaso? Wala kaming ginagawang masama. Kayo ay inaaresto sa salang kidnapping, illegal detention, financial fraud, at attempted murder. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Marco. Mula sa pagkalito sa hindi paniniwala at sa wakas, takot. Isang dalisay na takot ng isang hayop na na-corner. Ano? Baliw ba kayo? Sinong... Bigla siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Nasaan si Sofia? Nasaan ang asawa ko? Ligtas siya, sabi ni Cruz, at handang tumestigo laban sa inyo. Ngayon tumalikod kayo. Ilagay ang mga kamay sa likod. Kalokohan to. Gusto kong makausap ang abogado ko. Sigaw ni Marco. Ngunit si Milagros ay natigilan, tila na stroke sa pagkabigla. Nang simulang pusasan siya ng isang pulis, doon lang siya nakapagsalita. Pagkakamali ito, wala kaming ginawa. Sinungaling ang babaeng yon. Palagi siyang sinungaling. Sigaw niya habang ang mga tao sa airport ay nagsisimula ng magtinginan at maglabas ng kanilang mga cellphone para mag-video. Hindi niya pinansin ang pulis na binabasahan siya ng kanyang mga karapatan. Hindi niyo ba kami kilala? Ididemanda namin kayo. Bumaling siya kay Marco. Tawagan mo si Marcos. Sabihin mo sa kanya na magkita kami sa istasyon. Ma, tumahimik ka na. Sita ni Marco na kahit papaano ay nakabawi ng kaunting katinuan. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinopusasan. Tumingin sa akin si Cruz mula sa kabilang panig ng terminal. Tumango ako. Tumango rin siya pabalik. Pagkatapos, bumaling siyang muli kay Marco. At Mr. Benson, sabi niya, na tila may naalala lang, ang lahat ng inyong bank account ay frozen na. Ang mga credit card ninyo ay suspendido at ang bahay ay nasa ilalim ng isang restraining order. Hindi ninyo magagalaw ang anumang ari-arian na nakuha ninyo mula sa inyong asawa. Kung namutla si Marco kanina, ngayon ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay biglang nawala. Ano? Hindi maaari. Pera namin yon. Iyon ay pera na nakuha sa pamamagitan ng panluloko at pamimilit, sagot ni Cruz. Isang hukom ang sumuri sa mga ebidensya kaninang umaga. Magkakaroon kayo ng pagkakataong labanan iyan sa korte. Pagkatapos ninyong magpiyansa, kung makakapagpiyansa kayo. Dinala na sila palayo. Si Milagros ay patuloy pa rin sa pagsisigaw. Si Marco naman ay tuluyan ng nanahimik. Ang kanyang isip ay malamang na naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit wala na. Siniguro ko iyon. Ang preliminary hearing ay itinakda 2 linggo pagkatapos ng kanilang pagkakaaresto. Nakapagpiyansa sila, ngunit napakalaki ng halaga. 5 milyong piso para kay Marco at 2.5 milyon para kay Milagros. Ginamit nila ang joint account na naglalaman ng ninakaw na pera ni Sofia para makalaya. Isang mapait na kabalintunaan na nagbigay sa akin ng kaunting kasiyahan. Sa umaga ng pagdinig, nagkita kami ni Attorney De Leon sa kanyang opisina. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ngayon, ipapakita ng prosekusyon ang mga ebidensya, paliwanag ni Ramon.
mga medical record, bank statement, phone record. Ang hukom ang magpapasya kung sapat ba ang mga ito para ituloy ang kaso sa isang buong paglilitis. Paano ang abogado ni Marco? Tanong ko. Si Marcus Hoffman. Susubukan niyang palabasin na isa lang itong domestic dispute na lumala. Sasabihin niyang stress lang si Marco. Nagkamali. Pero hindi iyong gagana. Masyadong malinaw ang mga ebidensya. Nagsimula ang pagdinig ng 10:00 ng umaga. Puno ang courtroom. Naupo ako sa likod ni Sofia. Sa kabilang panig, naroon si Marco at Milagros kasama ang kanilang mga abogado. Pumayat si Marco. Si Milagros naman ay tila tumanda ng 10 taon. Unang iprinisenta ng piskal ang mga ebidensyang medikal, ang mga litrato ng mga pasa ni Sofia, ang mga marka ng kadena sa kanyang bukong-bukong. Tumestigo ang doktor tungkol sa matinding dehydration at malnutrisyon. Pinanood ko ang mukha ni Marco, blanco, ngunit mahigpit ang kanyang panga. Pagkatapos, ang mga ebidensyang pinansyal. Bawat transfer, bawat piking pirma. Ipinakita ng timeline kung paano unti-unting sinimot ni Marco ang mga account ni Sofia. Your Honor, sabi ng piskal, meron kaming ebidensya ng premeditation. Ipinakita niya sa malaking screen ang mga screenshot. Ito po ay mga internet search mula sa computer ni Marco Villanueva. Paano itapon ang isang bangkay? Paano gumawa ng peking missing person case, mga bansang walang extradition treaty, na tahimik ang buong courtroom. Maging ang abogado ni Marco ay tila nagulat. At mula naman po sa computer ni Milagros Villanueva, gaano katagal bago ideklarang patay ang isang tao? Paano memekin ang huling habilin? Mga requirements para sa life insurance policy. Si Judge Patricia Coleman, isang babaeng nasa mga 60 na may mahigpit na reputasyon, ay tumingin kina Marco at Milagros na may hindi maitagong pagkasuklam. Naiintindihan ko, sabi niya. Magpatuloy kayo. Ako ang sumunod na tumestigo. Ginawa kong simple at direkta ang aking salaysay. Inilarawan ko kung paano ko natagpuan si Sofia, ang kanyang kalagayan, ang kadena, ang garahe. Hindi ko dinagdagan. Ang mga katotohanan mismo ay sapat na para idiin sila. Sinubukan akong cross-examine ng abogado ni Marco. Mr. Reyes, hindi ba't totoo na halos 2 taon kayong hindi nagkita ng inyong anak? Tanong niya. Nakatira ako sa Dubai, sagot ko. Ngunit regular kaming nag-uusap. Pero hindi ninyo alam ang mga problema sa kanyang pagsasama. Hindi, sagot ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Dahil kinuha ng kanyang asawa ang kanyang telepono at inihiwalay siya sa lahat ng taong nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ng prosekusyon ay ang kanilang huling testigo. Si Vanessa, ang girlfriend ni Marco. Natuntun siya ni Benny at inalok ng prosekusyon ng immunity kapalit ng kanyang testimonya. Isang magandang babae na nasa mga 30, ngunit halatang takot na takot. Miss Chen, tanong ng piskal, gaano na po kayo katagal na nagkikita ni Marco Villanueva? 8 buwan po, sagot niya ng mahina. Sinabi po ba niya sa inyo na kasal siya? Opo. Ang sabi niya, hihiwalayan na niya ang asawa niya. Na kapag naayos na niya ang kanyang mga pinansyal na problema, kami na daw ang magsasama. May binanggit po ba siya tungkol sa kanyang mga plano para sa kanyang asawa? Pumagsak ang boses ni Vanessa. Sabi niya po, mawawala na sa eksena si Sofia. Akala ko po divorce ang ibig niyang sabihin. Wala po akong alam. Ipinakita ng piskal ang isang printout ng isang text message. Nakita niyo po ba ang text na ito? Lahat ay maayos sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos, tayong 2 na lang at sapat na pera para pumunta kahit saan. Nagsimulang umiyak si Vanessa. Hindi ko po naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa puntong iyon sumabog si Marco. Sinungaling siya! Hindi ko sinabi, yan! Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Mr. Villanueva, kontrolin mo ang iyong sarili o ipapalabas kita. Hinawakan ng kanyang abogado ang kanyang braso. Umupo si Marco, ang kanyang muka ay pula sa galit. Pagkatapos ng 4 na oras, nagdesisyon ang hukom. Nakikita ko ang sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis sa lahat ng kaso, sabi ni Judge Coleman. Sa labas, tinumog kami ng mga reporter.
Narinig ko ang isang tanong, Mr. Villanueva, anong masasabi ninyo sa mga paratang? Lumingon ako. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, sabi ni Marco. Nagka-problema kami ng asawa ko, oo. Pero paano ang mga search ninyo kung paano itapo ng isang bangkay? Sigaw ng isa pang reporter. Namutla ang mukha ni Marco. Hinila na siya palayo ng kanyang abogado. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Sofia. Okay ka lang? Tanong ko. Opo, Tay, sabi niya. Gusto kong makita nila na hindi na ako takot. Ngumiti ako. Ang gulong ng batas ay nagsimula ng umikot. At sa bilis ng takbo nito, alam kong wala nang makakapigil dito. Wala nang makakapigil sa pagbagsak ni na Marco at Milagros. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo. 3 linggo na araw-araw, kasama ko si Sofia at si Attorney De Leon na nakaupo sa loob ng korte. Pinapanood ang dahan-dahang pagkakalatag ng lahat ng ebidensya, bawat litrato, bawat bank statement, bawat testimonya, ay parang isang martilyo na pumupukpok sa ataol na sila mismo ang gumawa. Sa kabilang panig ng silid, araw-araw din naming pinanood sina Marco at Milagros habang ang kanilang mga mamahaling abogado ay pilit na pinagtatagpi-tagpi ang mga kasinungalingan. Ngunit paano mo pagtatagpian ang isang bagay na basag na? Ang ebidensya ay hindi lamang matibay, ito ay hindi matitinag. At noong ika-22 ng Agosto, dumating na ang araw ng katotohanan. Pagkatapos ng 4 na oras na deliberasyon, bumalik na ang mga hurado. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig mo ay ang mahinang pag-ubo ng isang tao sa likod at ang mabilis na tibok ng aking puso. Tumayo ang foreman ng hurado, isang babaeng may salamin. Hawak ang isang piraso ng papel na magdidikta sa kanilang kapalaran. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay sa mga akusado. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Sa kasong kidnapping, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang hatol namin sa aking nasasakdal na si Marco Villanueva ay guilty. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sofia sa aking kamay, isang maliit na panginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa wakas ay nagsisimula ng gumaan ang kanyang pasanin. Nagpatuloy ang foreman. Sa kasong unlawful imprisonment, guilty. Sa kasong financial fraud, guilty. Ang bawat salitang guilty ay isang malakas na dagok. Pinanood ko ang mukha ni Marco. Wala kang makikitang pagsisisi, wala. Ang nakita ko lang ay isang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo, isang uri ng aroganteng hindi paniniwala na ito ay nangyayari sa kanya. Tila sa kanyang isipan, siya pa rin ang biktima at sa huling kaso ang pinakamabigat sa lahat. Sa kasong attempted murder, guilty. Guilty. Sa lahat ng kaso, guilty. Sunod ang hatol para kay Milagros. Sa mga kaso ng conspiracy to commit kidnapping and fraud, guilty. Doon bumigay na siya. Nagsimula siyang umiyak. Ngunit hindi ito iyak ng isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ay iyak ng isang taong naawa sa kanyang sarili. Iyak ng isang taong hindi matanggap na ang kanyang masamang plano ay nabigo. Sa loob-loob ko, walang saya, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malamig at matigas na pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay naisakatuparan. Ang araw ng paghatol ay itinakda pagkatapos ng 6 na araw. Ika-28 ng Agosto. Ang courtroom ay mas puno pa kaysa dati. Puno ng mga reporter, mga usisero, mga taong sinubaybayan ang kwento ng aking anak. Bago basahin ng hukom ang sentensya, binigyan ng pagkakataon si Sofia na magbigay ng kanyang victim impact statement. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit kinumbinsi ko siya. Ito ay hindi para sa kanila, ito ay para sa kanya. Ito ang kanyang pagkakataon na bawiin ang kanyang boses. Nanginginig siyang tumayo sa podium, ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng isang bigat at dignidad na ikinagulat ko. Tumingin siya ng diretsyo kay Marco. Hindi kay Milagros, hindi sa hukom, kay Marco lang. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako, nagsimula siya.
Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay, at ang aking kinabukasan. Pero ang pagmamahal na sinabi mo ay ginamit mo para unti-unti akong sirain. Ang tiwalang ibinigay ko ay ginamit mo para nakawan ako. Ikaw at ang iyong ina, binalak ninyong hayaan akong mamatay sa isang madilim na garahe. Para sa pera. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako namatay, nakaligtas ako. At ngayon, habang ako ay nakatayo dito, malaya at nagsisimulang muli, kayo naman ang magsisimulang magbilang ng mga taon sa loob ng isang kulungan. At sa bawat araw na iyon, sana maintindihan ninyo kung ano ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Umupo siya. Natahimik ang lahat. Maging si Milagros ay napatigil sa pag-iyak. Pagkatapos nagsalita na si Judge Coleman. Siyang kanyang mga salamin ay bahagyang bumaba sa kanyang ilong. Tiningnan niya ang mag-ina na may matinding pagkadismaya. Sa aking mahabang karera sa serbisyo, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Nakarinig na ako ng maraming kaso, ngunit ang kasong ito ay isa sa mga pinakamalupit at pinakakalkulado na aking narinig. Ang sistematikong pang-aabuso, ang pagsasamantala sa pananalapi, ang malamig na pagpaplano para sa kamatayan ng isang inosenteng tao. Hindi ito isang krimen na bunga ng bugso ng damdamin, ito ay isang krimen na bunga ng kasakiman. Tumingin siya kay Marco. Marco Villanueva, dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay hinahatulan ng 15 taon na pagkakakulong sa bilibid. At inuutusan kang magbayad ng 15 milyong piso bilang restitusyon sa biktima. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Marco. Ang arogansya sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng purong pagkabigla. Pagkatapos, pumaling ang hukom kay Milagros. Milagros Villanueva, dahil sa iyong pakikipagsabuatan, ikaw ay hinahatulan ng 8 taon na pagkakakulong. Ikaw ay mananagot din sa pagbabayad ng restitusyon. Doon na sumabog si Milagros. Hindi makatarungan, wala kaming kasalanan. Ang babaeng yan ang nanloko sa inyong lahat. Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Mrs. Villanueva, isa pang salita at idadagdag ko ang kasong contempt of court. Mga gwardiya, ilabas na ang mga akusado. Habang kinakaladkad sila palabas, napusasan na, lumingon si Milagros at isinigaw ang kanyang galit sa akin. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Sinira mo ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan siya ng may kahinahunan. Hindi, sabi ko. Ang boses ko ay sapat lang na marinig ng mga nasa paligid namin. Sinira niya ang sarili niyang buhay noong nagpasya siya na mas mahalaga ang pera kaysa sa isang tao. Tahimik lang si Marco. Nakatitig lang siya sa akin. At sa mga matang iyon, sa wakas ay nakita ko ang pag-unawa. Ang pag-unawa na ito ay totoo na natalo na siya at na ang lahat ng kanyang maingat na plano ay gumuho dahil minaliit niya ang isang bagay, ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumabalik sa normal ang lahat o baka hindi normal ang tamang salita, isang bagong normal. Nakalipat na si Sofia sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Nagsimula na siyang mag-therapy. Ang bahay na naging kulungan niya ay naibenta na. At kasama ang perang nabawi namin mula sa korte, nagsisimula na siyang muling buuin ang kanyang buhay. At ako, nanatili ako. Umupa ako ng apartment na malapit lang sa kanya. Hindi na ako babalik sa Dubai. Ang lugar ko ay dito, sa tabi ng aking anak. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney De Leon. Sinabi niya na gustong makipag-usap ni Marco sa aming dalawa ni Sofia. Sa tingin ko, ligtas naman, sabi ni Ramon. Nasa bilibid na siya, may salamin sa pagitan ninyo, maraming guwardiya. Hindi natin kailangang pumunta kung ayaw mo anak, sabi ko kay Sofia. Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kailangan ko pong pumunta, Ray, sabi niya. Kailangan kong makita siya sa huling pagkakataon. Kailangan kong makita na nakakulong na talaga siya para maniwala ako na hindi na niya ako masasaktan. Kaya pumunta kami. Ang biyahe papuntang Bilibid ay tahimik. Ang visitation room ay malamig at walang buhay. Isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa amin. Umupo kami at naghintay.
Pagkatapos, pumasok si Marco. Nakauniforme ng kulungan, payat na payat, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila tumanda siya ng 20 taon, ang dating aroganting tindig ay wala na. Pinalitan ito ng isang anyo ng isang taong natutong yumuko, natutong huwag mapansin. Sinira na siya ng kulungan, kinuha niya ang telepono sa kanyang panig, kinuha ko ang sa amin. Sofia, sabi niya, ang boses niya ay paos. Salamat sa pagpunta ninyo. Anong kailangan mo, Marco? Diretsyong tanong ni Sofia. Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya. Alam kong walang kwenta na ang salitang iyan. Ang ginawa namin ng nanay ko ay hindi mapapatawad. Desperado lang ako. Ang mga utang sa sugal, akala ko kung makukuha ko ang pera mo. Tumigil ka na, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ayoko ng mga dahilan mo. Pinili mo ang pera kaysa sa akin. Pinili mong saktan ako. Pinili mong hayaan akong mamatay. Nagsimulang umiyak si Marco. Alam ko. At pagsisisihan ko iyon araw-araw sa susunod na 15 taon. Sofia, paglabas ko, na doon na ako sumingit. Walang paglabas mo, sabi ko. Ang boses ko ay malamig. Walang kinabukasan kung saan kayo magkakaroon ng kontak. Siya ay magpapatuloy sa kanyang buhay. Ikaw ay isang alaala na lang, isang masamang panaginip na sa wakas ay nagising na siya. Tumingin siya sa akin. Mr. Reyes, hindi ako galit sa iyo, Marco, sabi ko. Ang galit ay panandalian lang. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay pagkasuklam. Isa kang maliit at kaawa-awang tao na nagakalang matalino ka. Hindi, naging pabaya ka, arogante at malupit. At ngayon, nasa tamang lugar ka na. Akala mo nanalo ka na? Sabi niya. Isang kislap ng dating Marco ang lumabas. Ngumiti ako. Nakalimutan mo ang isang simpleng bagay, Marco, sabi ko. Dahan-dahan, naaalala palagi ng mga magulang. Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok sa kanya. Namutla siya. Ang lahat ng tapang ay nawala. Napalitan ng mapait na katotohanan na wala na siyang pabalikan. Tumayo na si Sofia. Pumunta ako dito dahil kailangan kitang makita sa huling pagkakataon para makumpirma na nakakulong ka na hindi mo na ako masasaktan. Ngayon, nakita ko na, hindi na kita kailangang makita ulit kailanman. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo ako kasama niya. May sinasabi pa si Marco sa kabilang panig ng salamin, ngunit hindi na namin naririnig. Tumalikod kami at naglakad palayo. Sa aming likuran, narinig ko siyang nagsimulang sumigaw. Ang pinto ay nagsara at ang kanyang mga sigaw ay naglaho. Sa parking lot, huminto si Sofia at huminga ng malalim. Ang hangin ng kalayaan. Tapos na talaga ngayon, di ba, Tay? Tanong niya. Oo, anak, sabi ko. Tapos na. Gumaan po ang pakiramdam ko, sabi niya, na tila naghahanap ng tamang salita. Parang may mabigat akong pasan-pasan at sa wakas, naibaba ko na. Iyan ang pagsasara ng isang kabanata. Iyan ang katarungan. Habang nagmamaneho kami pauwi, papalubog na ang araw, pinipinta ang langit ng kulay kahel at ginto. Sa aming likuran, naiwan si Marco sa kanyang selda, haharapin ang 15 taon ng mga bunga ng kanyang ginawa. Sa aming harapan, may isang bagong buhay na bubuuin si Sofia. At ako, narito lang sa kanyang tabi, bawat hakbang, dahil ang hustisya ay hindi lang naibigay. Ito ay inihatid ng may katumpakan, pinalot sa karma, at tinatakan ng isang aral na natutunan nila ng huli na ang mga taong pinakasinaktan mo, ang siyang lalaban ng pinakamatindi para wasakin ka.